Hey, yo, good day everyone. Ako po si Sky Repa and you are watching Man Cannot Ride. Alam natin na ang mga motor ay merong dalawang suspension. Forks, shock. Alam mo, ulan na naman. Pero, para mas ma-maximize natin ang overall performance ng ating mga motor, meron tayong pangatlong suspension. Okay, change of plans. Kasi para ma-demo ko sa inyo, I have to clear some space dito sa loob ng tent. Inilabas ko yung Vulcan S. Biglang umulan, so mababasa. So binalik ko ulit. And then, ito. So medyo na tayo ngayon nasa masikip tayong set. Okay, sige. Habang umuulan, masarap magkwentuhan. So, pagkwentuhan na lang natin. Ang sabi ko kanina, meron tayong tatlong suspension sa motor. Yung dalawa, alam na natin. Forks at saka yung shock. Ang pangatlo, believe it or not, is the human suspension. Ito yung ating lower body. Hindi lang yung legs, lower body. Ibig sabihin from hips all the way to toes. Okay, so yun yung pagkwentuhan natin. Habang umuulan. Napakalaki yung benefits na naidudulot ng pangatlong suspension component, yung ating lower body. Yun ay sa comfort, control, at saka stability. Itong tatlong to, pag naiayos natin to, masasabi natin na maganda yung overall performance ng motor at saka ng rider. And kapag okay yung overall performance, okay yung safety. Ayan. So pagdating sa comfort, imagine nyo na lang na dinedemo ko, Isipin nyo na nakaupo lang kayo sa motor, tas wala yung foot peg. Walang foot peg, walang tapakan. Nakaupo lang talaga kayo. Hindi siya magiging komportable dahil kada talbog, kada lubak, diretso sa puwet natin. At mararamdaman nyo ng upper body natin. At yun yung magiging discomfort. Ayan. Imagine nyo na wala ring foot pegs. Tapos nakaupo lang kayo dito, tapos mag-corner kayo. Imagine nyo nagpo-cornering kayo, di ba? Pero walang tapakan, walang foot peg. Ayan. Yung puwet lang ang nakaupo. It's doable, pero nakakatakot. Subukan nyo rin naman na, sige, merong foot pegs, pero subukan nyo na ang nakatapak sa foot peg ay yung sakong. Tapos mag-cornering kayo. Subukan nyo tapakan naman yung foot peg gamit yung gitna ng paa. Tapos mag-cornering kayo. Tapos subukan nyo na you are riding on the ball of your foot. Pag sinabing ball of your foot, ito yun. Yung sa malapit sa may mga daliri. Okay? Tapos i-compare nyo kung ano yung pakiramdam ng overall control. So yun yung pangalawa, control. Kanina yung comfort. Pangatlo, yung stability. Imagine niyo na nagra-ride kayo na nakaupo lang kayo, walang tapakan, walang foot peg, tapos you are cornering, you are doing high speed runs, hindi nyo ma-achieve yung stability. Okay. So, kapag wala tayong foot pegs o walang tapakan, hindi natin mapapakinabangan yung pangatlong suspension component ng motor. Ngayon, lahat naman ng motor may foot peg at may tapakan, di ba? Yun nga lang, hindi natin nagagamit ng wasto. Okay. Ang human suspension ng isang rider ay merong tatlong modes
Okay, meron siyang passive mode, meron siyang semi-active mode, at meron siyang full active mode, yung ating lower body, yung third suspension. Okay. Ano yung passive? Ang passive mode is yung nakaupo lang tayo, nakapatong lang yung paa natin sa foot pegs, at nagra-ride lang tayo ng slow speed, street riding, chill riding lang tayo, at tinatanggap lang ng katawan natin kung ano yung mga undulations o yung mga irregularities sa road surface. Kung malubak, tinatanggap lang ng katawan natin. Kadalasan yon, ang pakiramdam natin, yung lahat ng timbang ng upper body natin ay nasa upuan. Yung lahat ng timbang ng lower body ay nasa foot pegs. So, relax lang, chill lang. Okay lang yung passive mode na yan para sa street riding, para sa chill riding. Pero, kapag medyo napapasarap at napapahiga, kinakailangan nating i-activate yung semi-active mode ng third suspension ng motor, ng ating lower body. Okay. Ang semi-active mode, yun yung deliberately tayo ay inilalagay natin yung most of our weight dun sa foot pegs. Siguro mga 60 to 70% ng ating timbang nasa foot pegs. Tapos 30% na lang yung nasa upuan. Yung upuan parang support na lang siya. Pero hindi talaga nandoon yung pressure at saka yung timbang. Gusto ko sanang i-demo sa inyo talaga pero maskip eh. Sige, try kong umupo. Gawin natin yung camera angle. Okay. So yung hindi niyo nakikita, I am riding on the ball of my feet. Tapos ito yung semi-active mode, ha. Riding on the ball of your foot, your feet, yung dalawa. Okay? Then ilagay niyo doon yung 60 to 70% of your weight. Hindi ko sinasabing iangat niyo yung puwet niyo. Nakaupo pa rin tayo, pero deliberately alam natin, consciously, nandito yung timbang natin nasa foot pegs. Okay? Next one is during the straights. On the straights, we are hugging the tank with our knees. Ibig sabihin, under tension itong binti natin, saka itong thigh natin. Ayan. Very stable na ngayon to. Tapos, dagdag ko na rin lang, siguraduhin natin na yung ating paa, naka-raise yung ating heels. Teka, wait lang. Ayan. So, yung ating paa, wag nakalaglag. Kita niyo yung angulo niya. So, iangat natin ng konti yung heels natin para right angle yung sa may sakong. Ayan. Hindi yung nakalaglag na ganyan kasi masakit yan sa paa. Iangat natin ng konti. Okay? Alright. So, very stable. Baka matumbal yung phone ko. Very stable na tayo. Riding on the ball of our foot. Raised heels. Stable yung tuhod. Stable yung buong leg. Nakayakap sa tangke. And now, the next thing is, we will engage our core. At malalaman nyo na ginagawa nyo ito ng tama if you can hang off your bike without holding the bars. So, tingnan natin. This is my position sa straights. Bibitaw ako. Ilalabas ko ng konti itong leg na to pag left turn. I can hang off the bike without holding the bars. Kasi naka-engage yung core ko. Riding on the ball of my feet. Yung kabilang pa ako, nakayakap sa tangke. This is cornering. This is control. This is stability. Balik sa straights. This is very stable. Yan.
Kung naka-cruise control yung motor ko, pwede ko itong bitawan and I can still do this position. Ito yung semi-active. The semi-active is more or less para sa medyo napapasarap na pag-ride. The semi-active is what I recommend na gawin natin for spirited riding on the streets. Yung tipong hindi naman tayo lumalampas na nagiging reckless na tayo, pero we want to have some fun. Yung kanina, yung passive mode, okay lang yun for EDSA traffic, C5 traffic, yung sa mga paloob-loob na mga bayan-bayan na traffic, street riding, parking lot, going to the mall, pasyal-pasyal, chill riding, pa-picture-picture, okay lang yun. Pero pag napunta tayo sa expressways, twisties, mountain roads, at medyo napapabilis tayo ng konti pero hindi naman tayo talaga reckless, we can use yung semi-active posture na yon for the third suspension ng ating motor, which is yung ating lower body. Again, yung third suspension na sinasabi ko ng motor is the human suspension. It is from the hips all the way to your toes. Yun yung lower body. Yung full active, hindi ako masyadong confident na pag-usapan yan kasi napakaraming pwedeng pag-usapan sa full active. Ito na yung tipong you are going to manipulate your weight around the bike using your lower body. Ito na yung tipong pang racetrack, pang racing. Ito na talaga yung tipong you are completely hanging off the bike pero you are controlling the pressure on your foot. Yung sinasabi na natutunan ko sa champion na you are steering the bike using your foot pegs. Believe it or not, it works. Na-testing ko na, ang sarap ng pakiramdam. Sobrang sarap ng pakiramdam. That you are steering the bike using your foot pegs, not just your counter steering. So, bukod sa counter steering, bukod sa upper body position, sasamahan mo pa ng lower body stability, tapos lower body steering using your foot pegs. At sarap sa pakiramdam, grabe. Sobra. But hindi ko siya magawa ng madalas dahil it's meant for really high speed flowing corners na yung wala kang kasalubong, wala kang kasunod, wala kang titigilan, walang tatawid. It's for the racetrack. So hindi ko masyadong madidiscuss sa inyo yung fully active suspension mode ng human suspension dahil wala pa rin akong experience. So wala pa rin akong karanasan, wala pa akong karapatan na pag-usapan ang racetrack riding. But that's it. Yun yung pangatlong suspension component ng ating mga motor. Ang human suspension. The lower body from hips to toes. If we can use that properly, kung ma-utilize natin yung third suspension na yan, we can have better comfort, better control, better stability, and yan yung magdidikta ng overall performance ng motor, which will give us better safety. Now, isisingit ko lang to kasi malamang merong makakaisip nito. How about yung mga nasa off-road? Yan. Well, it's a different mode. Yun yung pang-apat, yung off-road mode. Kasi yun yung tipong madalas hindi sila nakaupo sa nakatayo sila, or they are manipulating their lower body above the bike. As in talagang hindi nila ginagamit minsan yung mga upuan nila. But that is something na hindi ko rin kayang i-discuss dahil hindi naman ako nag-off-road. But that is something that I would like to learn in the future. Yung off-road riding at saka yung track riding. But for now, again, sana meron kayong napulot na kapaki-pakinabang dito. Ulitin ko lang So, ang motor natin merong dalawang mechanical suspension. That's the forks. Those are the forks. And number 2, yung shock. Okay. It doesn't matter kung yan ay monoshock or dual shock. Okay? Pero yung third suspension component, yun yung human suspension. And that is our lower body. Let's use it. Alamin natin kung paano siya gagamitin to give us a better riding experience. To make us better and safer riders on the streets. Okay? So, I will see you on the road. Pag wala na tayong mga bagyo, I will see you in the next video. This is Man Cannot Ride.